Paano po na? Tandaan ba yung ulo, sir? Morning po. So, pwede magkakaroon na tayo. Opo. Doon sa likod. Okay. Ako yung saunahan para balance ito. Okay. Sakay na po kami. Yes, oh, doon sa likod. Gusto niyo yung payong, ma'am? Ay, hindi pa po. So, andito po yung umbrella natin, no? Baka hindi po makayanan ng sunblock natin yung init ng araw. There we go. Nay! Nay! Lalo naman na. Lalo na. Tadik! So, since ako yung tour guide ninyo sa ngayon, and at the same time, pwede rin po ako gawin isa sa mga photographer natin, sir. So, baka gusto nyo pipicturean ko kayo at ang makuha natin yung community area. Okay. There we go. 1, 2, and 3. Okay, one more. Ready? 1, 2, 3. Again. 1.5. Ah, Coca-Cola pala, okay. 0.5, 1, 2, 3. Okay. Thank you po. So, good morning po sa atin lahat. Hello. Good morning. So, welcome po to the Great Santa Cruz Island Lagoon. And by the way, I'm Mr. Saad Genula, a DOT accredited freelance tour guide. Or you guys can call me Kuya Ats na lang, no? So, for short. So, as we get into the lagoon kanina, napapansin natin that we are surrounded by the trees. At ang mga puno na yan ay tinatawag namin bakawan, no? At hindi siya bakatu or bakamor. Sa bakawan lang po tayo, sir, para madalian. Well, it is also known as the mangroves. Now, the total area of our lagoon is more than 180 hectares. But just 1/4 of its size lang po yung pwede natin puntahan. It's because may na-identify po tayo na tinatawag nila na migratory birds. At isa na po dyan yung egret natin, sir, no? So, yung mga ibon na yan ay galing pa yan sa mga iba't ibang bansa o lugar, no? Kung saan matatagpuan natin dito sa Asia. So, hindi lang po yan sila dito sa Santa Cruz Island. Yung iba sa kanila is galing pa yan from Indonesia and sa Malaysia, no? So, and exactly as why we have to transfer from a bigger boat into a small yellow boat na sinasakyan natin ngayon, which is the flat bottom na bangka. It's because, as you could notice, below you is our seagrasses, no? So, yan po yung mga seagrasses natin.
And those seagrasses are having a most important role within the lagoon area. The reasons why we are going to protect them also. No? So dito mismo sa Santa Cruz Island, as you can see guys, we have actually two different type of seagrasses. The longer one goes to eel seagrasses, and the shortest one goes to turtle seagrasses. And the seagrasses are directly grazed by a variety of vertebrates and invertebrates herbivores such as the sea urchin, certain species of fish, turtles, and sikaw. Pero wala pong tayo sikaw dito, ma'am. No? Nakatutok agad sa atin si ma'am pagkasabi ko naman ng sikaw. So siguro may something na alala si ma'am tungkol sa katawan ko. Okay lang yan. So, in every square meter of seagrasses can generate up to 10 liters of oxygen. And the natural antibiotic na tinatawag dyan. Kaya kahit gaano karumi ng dagat na dumidikit sa katawan nila, but if we are going to touch the water, definitely hindi siya makate. Yes. Pwede po yan, sir. Try ninyo. No? So, kahit ganyan po karumi ng mga seagrasses natin, eh kumbaga sila po yung tinatawag natin na yung the lungs of the sea. No? Eh, sila po yung isa sa mga janitor natin dito sa loob. So, aside from yung picking basura dito sa ng lagoon, so sila din po yung nagpipilter ng tubig. No? Kinokonfronta nila lahat ng dumi papunta sa katawan nila, and sila din po yung magpuproduce ng natural antibiotic. Kaya napapansin natin, kahit ganyan po karumi ng dagat, pag ginawakan natin yung tubig, hindi po natin maramdaman yung kate, yung dumi na meron sa dagat. No? So at alam nyo ba sir, ma'am, na ang lugar na ito ay pinaka-importanting spots of the island? Ma'am, dahil kung si Santa Cruz Island ay tao at nagkaroon siya ng Facebook account, ang kanyang profile picture po ay pingkisan na buhangin. No? So yun po ang madalas natin napapansin sa mga social media, yung pagka-pinkish ni Santa Cruz Island. Pero ang sentro ng kanyang pagkatao, or the center of ecosystem na tinatawag natin, which is the lagoon. Dito kasi sa lagoon, matatagpuan natin yung mga iba't ibang species. So kasama na po dyan yung bakawan natin, jellyfish, and many more. So right here in Santa Cruz Island, we have actually two dominant species of mangroves. And we call it bakawan lalaki at bakawan babae. And so far, we don't have yet discovered any other gender aside from male and female mangroves. Wala pa sir. No? So wag na wag po kayo mag-expect na nandyan din po yung mga bakawan natin. No? So ang meron lang po dito sa atin para sa ngayon, which is the bakawan lang po ma'am. So wala pa kasi yung mga baklawan natin. So siguro, malay natin pagbalik natin dito, magiging 4 na sila in the future. Kung baga may LGBTQA+ na. No? So, and now we have to stop within the area in order for us to differentiate or to identify of which is what we call bakawan lalaki at bakawan babae. So normally, bakawan po yung tawag natin sa kanila. But in as much as ang tawag sa kanila is mangle, but it's a group of trees naman, kaya tinatawag sila na mangrove. No? So yan. So wag po kayo mag-alala ma'am, yung bangka natin, kahit ganyan po yan. Magde 10 years na po yung operation namin dito, ni minsan wala pa pong tumawag na bangka dito ma'am. No? Pero alam din natin, lahat ng mga pangyayari kasi may first and the last po yan. So malay natin, tayo yung makakuha ng record for the first time. No? Now, for the female mangroves, we can easily identify through their leaves. So dyan po yan malalaman natin ma'am, no? Yung bakawan babae kasi medyo may pagkabilog lang po yung kanyang dahon. And then broad. And then we got to look with this flower distribution. A female mangrove has a more deeper flowers. Kumbaga mabulaklakin lang po yung si babae kaysa sa lalaki. No? So dito naman tayo sa bakawan lalaki, their leaves will looks very pointed. Pahaba po sir yung sa lalaki at matulis. No? And then when it comes to flower distribution, a male mangrove has only 2 flowers living in its branches. Yan, may dalawang bilog-bilog lang sir. So universal speaking, pag lalaki, dalawa lang po talaga sir. No? Kasi pag nagiging 3 yan or isa man lang, baka dyan na po lumalabas yung ine-expect ng iba, which is the baklawan. No? Instead of bakawan. So for the flowers, once it's mature, it will become into a propagule. So yan na po ang nagiging resulta ng mga flowers ng mga bakawan natin, no? Yung tinatawag nila na propagule, also known
as the seedlings of mangroves. So yung mga seedlings ng mga mangroves natin, once na nagmamature na sila, nagiging marupok din po yan, ma'am. At madaling ma-fall. No? So pagkahulog, mapapansin natin yung very pointy tip of the propagule, which is the single leaf of bakawan. Kaya normally, matatanggal po yung crown nila. No? So therefore, within this case, dapat separated pala sila. No? At hindi sila magkasama. Kasi both of them, may kanya-kanyang propagule din po yan. May kanya-kanyang seedlings din. So definitely, kung saan po mahuhulog yung seedlings nila, doon din po lumalabas yung bagong buhay ng bakawan natin. Whether it is male or female. No? But unlike within this case, and out of 280 hectares, ito lang po yung natagpuan namin na nagkasama si bakawan babae at si bakawan lalaki sa isang lugar. No? So siguro, yung sa totoong storya, pagkahulog ng kanilang propagule, hindi tumama sa soft area ng mat. Tulad nito, malalim din yung dagat. No? So ang mangyayari, tinangay sila ng current pareho. In a few days, dito sila naabutan ng low tide, tumusok, pinagtagpo at pinadhana. No? Tulad ng mga iba dyan. Kaya minsan, may mga turista din kami na sobrang kulit at wala pang forever, siguro tulad ng mga paddlers natin, hinayaan din namin yan para humawak sa bakawan na tinutukoy natin. No? Which is yung belief ng iba, baka mahawaan daw sila in terms of love life. But then again, maswerte din po yung mga kasama natin, hindi nila nahawakan yung bakawan kanina, which is yung kinatatakutan natin kasi baka yun po ang magiging forever nila. Yung si bakawan. Kaya ayaw talaga ng mga kasama natin humawak sa kanyang klaseng bakawan. No? So, very important din po yung bakawan sa isang lugar, especially sa mga island, dahil bawat isang hektarya ng bakawan, nakakaproduce po yan ng 1 toneladang pagkain. That's 1,000 kilogram of fishery product po, sir. Now, nakikita nyo ba, sir, yung mga ugat ng bakawan natin? So, sila po yung tinatawag natin na crop root system. And actually, kahit ganyan po sila na parang walang direksyon sa buhay, yan din po ang nagsisilbing protection sa mga baby ng fishery product natin. Kumbaga dyan po yung nursery ng mga isda, crabs, and shrimp. Then pagka-graduate nila from KG-12, lalabas na yan, ma'am. So huhulin na natin yung kanilang graduation rights at kakainin. So napakapangit din po no, ng mga istorya ng mga fishery product natin. Kung ako lang sana ang tatanungin within their case, wag na lang siguro mag-aral sir, no? Instead of may magandang buhay ako mapapala in the future, nagiging short buhay na. But then again, wala din po tayong magawa kasi may iba't ibang destination kasi tayo. So siguro yan ang isa sa mga destination nila, which is magiging pulutan din ng mga tao yung ending ng mga life nila, no? So kaya tanggap din nila yung mga pangyayari sa buong buhay nila. Okay. So actually pag low tide tulad nito, so this is actually chance natin para ma-experience natin na kung paano yung mag-harvest ng lato dito within the area. So dito. So may binibenta din lato doon sa beach area kanina. It's about 100 pesos bawat isang plato. But then again, tulad din ng sinasabi ng iba, mas maganda kasi yung tayo mismo yung nag-harvest ng lato, no? Yung fresh from the lagoon. Yan sir, pwede nyo na ma-experience na kung paano mag-harvest ng lato. Ito po? Yes, yung yan, may bilog-bilog na yan sir. Hilahin ko lang po ito. Yes, hihilain lang. So meron din doon sa baba sir, kanina. Yan, pagkakawain kanina. Yan ang mga kawawan. Oh, yan sir. Pwede buuin kunin lahat. Okay lang yan sir. Hindi tumataog yung bangka natin. Balance po yan. Okay, kunin lahat sir. Marami yan dyan sa baba. Hilain pati yung puno. Ay, hindi yung puno. Okay. Okay na? Okay na po ito. So, and actually with that size, so yan po yung tinatawag nila na full tourist size. No? So, mas maganda pa yung ganyan para at least hindi po maubos yung mga lato natin dito. No? Kasi pag marami na daw, instead of full tourist size, magiging terrorist size naman. So, mas maganda kasi pakinggan pag tourist size lang. No?
So yung mga ganyan size, sir, pwede natin yan dalhin sa beach area and doon natin kakainin. So if ever na gusto natin kainin dito, basta linisin lang po, sir, no? Kasi minsan po may mga vlogger tayo na pumasok dito sa area. So yung ginagawa nila kasi, nag-content creator para kumain ng lato. Which is yung kinakain nila is lumot. No? Ay, yes. Kasi minsan nandyan din po yung mga Orva clatrata and Orva reticulata na tinatawag nila, no? Which is known as lumot. So yan, nagkahalo po sila dyan sa mga lato. So ang mangyayari, hindi napansin ng vlogger natin. So nakain niya lahat. So okay, since andito na tayo sa area na kung saan nandito po din po yung tinatawag nila na very friendly jellyfish, no? Which is also known as the upside down stingless jellyfish. So when we say about stingless jellyfish, so definitely pwede po natin yan hawakan, sir, no? So ide-demo ko lang po sa inyo ng kung paano yung tamang procedure sa paghawak ng jellyfish para at least wala naman masasaktan sa atin, no? So ito po yung isa sa mga classification ng jellyfish natin. So the best way lang po sa paghawak ng jellyfish, dapat naka-float lang po isa sa kamay natin, ma'am, no? So hindi natin sila pwede iangat sa tubig. Dahil pag iangat natin yan, may possibility po na mamatay po yung jellyfish natin. Kasi kung ano po ang meron tayo na fresh air dito sa mundo, yun po ang isa sa mga toxic sa kanila. So mas maganda ganito na lang po, no? Para at least ma-experience natin yung texture ng jellyfish itself. And the second one, wag naman po kausapin si jellyfish. Yung iba kasi, ma'am, yung mga turista namin, pagkahawak naman sa jellyfish, ay kumusta ka na? Para bang ngayon lang sila nagkita, no? And you have nothing to worry about your safety din. Kasi kung tutuusin, mas masakit pa po yung mga eggs natin kaysa sa mga ganitong stinging cells of the jellyfish. So everyone, pwede nyo na po hawakan si jellyfish. Basta remember, don't try to flip it under the water. So dapat naka-water level lang po siya. Okay. Okay. So ayan na po. Okay. So sir, pwede dito ka, sir. Pwede rin. Balance din po yung bangka natin. Okay, you have nothing to worry about your safety. It's okay, it's okay. Just go. Okay. Pwede nyo kunin yung si jellyfish, sir. Ito po? Yes, oh. Yes. Basta naka-water level lang po siya, no? Huwag lang iangat sa tubig. So pag ganun po yung pagkahawak natin, understood, TLC na po yan. No? Yung tinatawag nila na tender loving care. Yes. Kasi kahit sino man yan, pag sinasakal natin, makikipag-break po yan, sir. No? Makikipaghiwalay po yan sa atin. So dapat hindi natin sila sinasakal. Oh, tingnan nyo si sir. No? Buhay po lahat yan. Buhay po yan lahat, sir. No? We have thousands of jellyfish in this area. Actually, not only here, as you can see, guys, but all the way there. Nandyan po yan sila. Kahit saan po tayo pumunta, basta within the lagoon area, nandyan sila, ma'am. So, and with this type of the jellyfish are also called as the medusa. No? Sa Malaysia, edible din po yan. Malaysia and Indonesia. Pero unlike dito sa atin mismo sa Santa Cruz Island, instead of tayo yung kumakain sa kanila, i-preserve na lang natin sa mga turtles. Since the jellyfish is the primary diet of our pawikan. So yan kasi yung mga primary diet nila, ma'am. No? Especially early in the morning, naka-high-tide yung lugar natin. So nandyan din po yung mga pawikan natin. Yan din po ang isa sa mga hinahabol nila. O, yung pawikan. So, and don't worry if your Hollywood minds are running through sa ngayon. Kasi kanina pa napansin ko si ma'am, parang may something hinahanap siya. No? At hindi yung forever niya siya. So, wala tayong buhaya dito, ma'am. No? Ever since din po kami nakatira dito, since birth, andito na kami sa island, ni minsan wala pong nangyari sa amin yung mga kanyan tragedy na tinatawag natin. Kasi yung mga buhaya natin po sa ngayon, which is nakabarong na sila, at may kanya-kanyang opisina na rin. So you have nothing to worry about your safety, ma'am. So yung iba sa kanila, andun na sa mga basketball court, yung mga hindi nagpapasa ng bola. So isa din po yan sa mga buhaya na okay, as you can see guys, nandyan din po yung mga lime sea urchin natin, also known as the black sea urchin, no? So aside from that,
yan din po ang isa sa mga dahilan, napapansin nyo yung bangka natin parang sumasayad siya. No? Yan din po ang isa sa mga dahilan na kung bakit tayo gumagamit ng ganitong klaseng bangka, which is the flat bottom na boat. No? Even without propeller. Kasi pag yung ginagamit natin is motorized boat, yung may propeller siya, so ang mangyayari kasi mapuputol yung mga seagrasses natin. Which is sila po yung may pinaka-importanteng role within the lagoon area. So yun kasi ang pinoprotektahan natin. So aside from the seagrasses, nandyan din po yung mga small sea anemones. So yan kasi ang worried natin, ma'am, no? Masisira natin yung nature. Kasi sobra po tayo nangangailangan sa kanila. Tulad ng mga mangroves natin, sila po yung tinatawag ng mga eksperto, which is the tidal forest of the land. No? So aside from the universal creator, sila po yung nagdidepensa sa atin, especially pag nagkaroon ng tsunami, storm surge, or typhoon. Kaya pinapahalagaan po natin yung mga nature. No? Eh sabi nga nila, nature doesn't need people, but people needs nature. So dapat, in return, dapat pinoprotektahan po natin sila. No? Kasi, kumbaga dyan po yung isa sa mga alternative way of living sa atin, tenured migrant. So tenured migrant yung sinasabi natin, is the residents of the community na kung saan tayo bumaba kanina, ma'am. No? So yun po yung community namin. So okay. So we're almost arrived at the Little Sandbar. No? So actually yung Little Sandbar natin, nandito siya sa Great Santa Cruz Island Lagoon. So opposite, yung Great Sandbar natin, nandoon siya sa Little Santa Cruz Island. So, nasa beachfront area po siya. So, it's about 1.5 kilometer away from the beach area. So, dito sa mini sandbar na tinatawag natin, at least, pag may nag-avail tayo ng Binta, no, since the Binta is the iconic of Zamboanga City, kaya normally, pag may turista pumapasok dito sa area, yan po ang palagi nila kinukuha as one of their background sa mga picture nila. And at the same time, para at least may additional activity tayo dito sa area, ma'am, no? So pag wala tayong binta, ang mangyayari kasi 25 to 20 to 30 minutes lang po yung tungot na binigay sa atin. So pag may binta, additional 10 to 15 minutes po yan. So therefore, pwede natin gawin sa 45 to 50 minutes yung activity natin, no? So sa halagang 200 pesos lang po, no? Sa binta natin. So as you can see, guys, yung usually kasi sa binta having 5 colors. So it represents from different 5 ethno-linguistic groups. So isa na po dyan yung Bajau, and the second one is Samabangingi, kami po yan. So the third one is Kalibugan, fourth is Subanin people, and the last one is Yakan. So minsan kasi may mga binta din po tayo na nagkaroon ng 7 colors. So may additional 2 colors. So it represents Zamboangueño, originated from Zamboanga itself, and the last one is Tausug. So that is actually one of the national language ng mga Bangsamoro Autonomous Region in Mindanao, no? Muslim in Mindanao. So yan po yung mga binta natin. So we'll go down there and take some photos along the area within 5 to 10 minutes lang po. So yan. So pwede tayo mag-exist hanggang sa 15 minutes. So nakadepende po yan sa dami ng post na meron tayo, sir, no? Alam ko may tinatago si sir. So ilabas na natin dito. Okay. So ilabas na po natin yung mga iPhone 46 or 48, no? So dalhin na lang po yung mga followers tulad ng most especially yung mga cellphone natin, no? Para at least makunan natin ng picture yung lahat ng activity na meron tayo. Okay lang yan po yung dito sa taas. Para hindi ko mabasa. Okay. So you can actually bring your own umbrella para at least hindi po. Okay lang po. And at the same time, yung umbrella kasi pwede natin gawin isa sa mga background sa mga picture natin. Dito tayo, sir. Kumusta sila?
Okay, okay, okay. Okay. So, group photos tayo dito, sir, no? So, why not pipicturean ko muna kayo dito sa area para at least makuha natin yung community area natin sa atin sa lahat ng activity natin dito. Okay po. Yes, sa Binta. Kasi yan, member po yan sila sa mga boat racing Binta. So dito tayo sir, upo tayo dito sa likod pagkatapos si ma'am sa unahan. So ang gagawin po lang natin na nagkaharap kayo dalawa. Dito po. Opo, opo. Kasi mamarin ako. Okay, upo lang ma'am. Okay, ito naman po. Ha? Ano ka? Pero Siguro may something sa ibabaw. Okay, ito naman po ito. Palayo-layo na. Ganito lang? Ano? Okay na to. Okay, Kung tayo may dito. patong sa tuhod mo. Hindi to ma'am, sir. Get ready. 1, 2, 3. Okay, doon ako sa kabila. Parang against the light po dito. Stay na ito. Ano man dito? Gusto mo? Tignan natin yung magandang angle. See? Okay, get ready. 1, 2, 3. Again, one more. Ready, 1, 2, and 3. Stay na ito. Ma'am, pwede nakatayo kayo, ma'am? Mamaya pa mga... Relax lang. So, just push forward. So, pwede tayo doon sa kabila. Magtanong na. Ano yung mag-ano? Okay. Okay. Nagwan ka na, sir. Naka-on video tayo, sir. Ha? Nahirap po pala. Ayan. Na, sir. So, sir, paharap po yung marindong niya. Okay, reverse, sir. Reverse dito, sir. Reverse. Okay. Paano? Baka na marindong niya. Marin ito, pantipak po. Reverse, sir. Reverse. Ilan na sa bagong ilaw. Ha? Sa bagong ilaw. Okay. Okay, andyan na sila sir. So ganyan po katindi magsagwan si sir, no? Actually galing pa yan sila from Tawi-Tawi. Okay, push forward sir. Galing pa yan from Tawi-Tawi, no? It takes about 2 to 3 days from Tawi-Tawi going to Basilan and then from Basilan going to Zamboanga City. So they are now arrived safely. No? So ganyan po katindi magsagwan si sir at saka sila. Isang tinapay lang po ang taon nila. Sapat mo. So tingin dito ma'am sir. Saan yung kabinet? At ang alam po. Okay. Tingin dito ma'am. Okay. Okay na po. Baka gusto niyo mag-individual selfie dito ma'am. Para may profile Ikaw na picture una. naman. Ikaw na. So para pamantin dulu. Okay, biar. Oh, biar, biar. May na po ba bayan? Yes, doon na tayo ma'am. Okay po. Dito na tayo kanina. Maganda tayo pumasok. Pag
Ayan ito. Okay, and now familiar na ba tayo sa caviar, sir? Yung itlog ng sturgeon fins. No? Actually, very expensive po yan, especially sa mga Japanese restaurant. Yan po yung ginagamit nila ipang-mix sa mga sushi. No? Unlike dito sa Santa Cruz Island, total may alternative naman tayo na tinatawag nila na green caviar, which is also known as the sea grapes. Now, the local term for sea grapes, which is the lato. So, siguro familiar din sa inyo yung lato, ma'am. No? And actually, hindi lang natin sila pwede ilato-lato lang, sir. Kasi yung lato natin dito is rich in iodine, which is nakaka-prevent sa goiter. And most especially, yung lato natin dito is rich in antioxidant. That is the primary and the best ingredients for Korean skincare product natin for whitening and glowing skin. Pero hindi ibig kong sabihin, sir, itong lato na to is for whitening and glowing skin. Yung iba kasi yung mga turista natin, idiretso nila agad sa mukha. No? Yes. May proseso din po yan sa paggawa ng mga collagen natin or yung mga sunblocks natin. Actually, lahat po yan dito, lahat ng galing. No? Pero pag may lato na po tayo tulad nito, mas maganda kainin na lang po natin para makuha natin yung nutrients na galing mismo sa mga sea grapes. No? So, since naubos na natin yung first and the last itinerary natin dito within the lagoon area, at sana magustuhan ninyo or ma-enjoy ninyo yung pinuntahan natin kanina, ma'am, sir, no? And actually, hindi lang po yung enjoyment natin yung pinunta natin dito, kundi sobra po tayo nakatulong or nakaka-contribute sa mga peoples of Santa Cruz Island. Kasi aside from exploring Great Santa Cruz Island Lagoon, para at least matulungan din po natin sila sa pang-araw-araw, no? So yung ginagawa natin kanina, i-explore natin yung lagoon. So lahat po ng expenses natin dito, ni isang sentimo walang share ng city dito, sir. Lahat po yan is mapupunta sa kanila, sa amin rather, no? Kasi isa din po ako sa mga freelance tour guide natin at hindi po kami government employee, no? So isa din po kami sa mga naghihintay sa pagpasok ng turista natin dito. Kung ilan lang po yung pumapasok, yun lang po ang makukuha namin, and no more no less, no? So once again, thank you and muchísimas gracias. Thank you po, sir. Kasi hindi po lahat ng turista na pumapasok dito sa beach area ay mag-avail ng Acme BB. So siguro yung iba sa kanila, hindi nila alam na kung saan napupunta yung budget nila, yung expenses nila. No? So for more information, tulad ng sinasabi ko kanina, lahat po yan ay isa na po yan sa mga tulong natin sa mga peoples of Santa Cruz Island. Thank you po. So after this, iwan lang po yung payment natin sa mga paddlers natin, then pwede na po tayo mag-proceed sa next itinerary. Okay. So dito na po tayo sa baba, ma'am, sir. Madami. Ito yung kanina. Yes. So yan yung kanina. So yung usually yung makikita natin dito sa lagoon, yung mga ito, Far Eastern Curlew, pati yung mga kingfisher, pero wala dito siguro. So yan pang madalas natin makikita dito kasi hindi po yan mailag sa mga turista natin. So most especially yung ito, i-crate na tinatawag nila or known as the bogkog. So yung iba dyan, medyo mahirapan po natin makikita kasi nakadepende din po yan sa season. So especially pag low tide yung area natin, so andyan po yan yung half of this group. Yes. Kasi dito po yan sila magpahinga or makahanap. Isang malaking challenge din po ito. Ganyan talaga yung buhay, ma'am, no? Lahat kasi ng buhay dito sa mundo may pagsubok po yan. So, hawak lang dito. O, dito tayo. Ayun kay Kuya. Pwede. O, dandan. Okay. Okay, dandan yung ulo, ma'am. Dandan yung ulo.